Kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay libang linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverend Padre Larry Abaco, Rector ng EDSA. Magsitiyong lahat at awitin natin ang pambungan na awit. Sa ng Panginoon, kung bayan ngayon'y natitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon tignan ang lupa, sa panahon ng kadisaganan, Sa panahon ng digmaan at katuluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga nakilang dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at tumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong inabang lupa, sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga nakilat dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at tumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sa iyo. Minamahal mga kaibigan, ipanalangin natin at ialay ang banal na misang ito para sa ating lahat na ngayon nagkakatipon kay din ang buong mag-anak. Ipanalangin din po natin ang lahat ng mga intensyong inialay. At upang tayo ay maging marapat na sa pagdiriwang na ito ay gumanap, ihingi natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob nating dasalin, inaamin ko sa Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga nabirihing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Purihin natin ngayon ang Diyos sa ating papuring awit. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinahuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nada, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Sapagkat ikaw na mamahalan at ang kataas-taasan, ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan upang ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak,
ay pagkalooban mong makapagwaksin sa tanang salungan sa ngalang Kristiyanong sa iyo ay tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas, ang saserdote ng Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhula. Huwag ka nang mamuhula dito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpapangarangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglinga. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katubiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagkatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinagdama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo.
sa lalong ikadadakilan niya. Kaya may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya ipinagkaloob sa inyo ng ang Espiritu Santo ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinubong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilingan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Thank you very much. Likas ho sa simbahan ang pagiging misyonero. I will say it in English, no? The church is missionary by nature. Likas sa simbahan ang pagiging misyonaryo. At ang simbahan mo ay walang iba kundi ang bawat isa sa atin. Kaming mga pari at kayong mga laiko. Thus,
by virtue of the sacrament of baptism that we received when we were yet little children, we share already in this mission of Christ that Christ entrusted to the church. And as missionary, the church, or each one of us, has the responsibility to proclaim the gospel of repentance as Jesus commissioned the 12 to do so. Uulitin ko ho, at bilang mga misyonaryo, tayo po, kayo ng mga laiko at kami ng mga pari, ay may malaking obligasyon at tungkulin na ipahayag ang ebanghelyo ng pagbabalik loob. Tulad ng iniatas ng ating Panginoon sa 12 kanyang hinirang at sinugong dala-dalawa. Because repentance is God's constant call and God's constant invitation to each one of us. Ito ho ang palagian at walang sawang ipinahayag sa atin ng simbahan. Ang pagbabalik loob, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. So it is God's constant call to each one of us. It is His constant invitation. The call or the invitation to repentance is always necessary. I will say it again. The call or an invitation to repentance is necessary. Why? Because man needs continuous and constant healing. Dahil sa ang tao ay nangangailangan ng patuloy na paghihilom. Dahil sa ating maraming mga kasalanan, sa ating mga kapalaluan, sa ating mga kayabangan, sa ating mga kakulangan ng panahon ng katahimikan at pananalangin. So ang tao ay sugatan. Pag ang tao ay wala ng panahon para sa katahimikan, siya'y nagiging maingay. Oh. Have you realized this? No? Don't be scandalized with what I will say. But have you realized this? That we are now living in a very, very noisy, talkative, gossiping, and complaining world. Have you realized that? Na tayo po ngayon ay nakatira sa isang napakadaldal, napakaingay, napakachismosa, at napakareklamador ng mundo. Kahit mo sa dyaryo, di mo na malaman kung ang nababasa mo'y balita o chismis. Ang tao, basta't hindi na gustuhan ng isang bagay at hindi na ipagkaloob ang kanyang hinihingi, agad nasa kalsada at ang sigaw, ibasa ang ibatarungang struktura. Parang mga tangingot yan. So, ang ingay na. Ang ingay. Kaya minsan pag ako'y nanonood ng television at gano'n ang nakakita ko, nasabi ko sa sarili ko, parang kinakausap ko yung nagsasalita, ano bang problema mo? Galit na galit ka sa mundo. May pinagdadaanan ka ba? So, pag po kami idamay, payapa ang buhay namin, and yet, because you talk a lot, you complain a lot,
You're so noisy. You gossip a lot. You cannot find an empty space in your heart for God. At pagka ganito na po ang tao, the more he is in need of repentance. The more he is in need to keep quiet and silent so that he can listen and hear God's invitation to come to him. So, kaya ho, uulitin ko, this call, this invitation to repentance is always necessary because man is in need of constant and continuous healing. Sin separates us from God. Repentance brings back that relationship, that broken relationship. Sin fails us to see the real picture of life. Repentance gives us once again and will lead us once again to the beauty of life and the God who is continuously calling us to share in His life. Sin makes our souls sick. Repentance heals our soul and mend our broken relationship. Kaya naman ho, sa utos ng ating Panginoon sa 12, sinabi sa Ebanghelyo na aking ipinahayag sa inyo, kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran ng nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. At ang buhay ng Diyos ay muling masaganang dumaloy sa tao. So, mga anak, God, through the church, is lovingly extending this invitation to each one of us. Invitation to repentance. Let us create an inner sanctum in our souls. Let us create a silent zone in our hearts and invite Jesus. And in so doing, we can also become agents of repentance and reconciliation to everyone who is searching for God. May God bless us all. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na dala ng Espiritu Santo. Pinagdala si Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay itipin. Nanaw sa kinaroonan ng mga ibabako, nang may 3 araw na buhay ng mamili. Umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat.
Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at nanamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang tanda ng kanyang pagmamahal at malasakit sa sangkatauhan, patuloy si Jesus sa panawagan na gawing apostolado sa maraming iba't ibang tao. Ipanalangin natin sila at ang mga tagapakinabang sa kanilang apostoladong pagsisikap. Ating pong itutugon sa bawat kahilingan, Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Para sa buong pamayan ng Kristiyano, nawa manatili itong tapat sa misyon nitong mangaral ng pagsisisi at labanan ang lahat ng sama. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Para sa mga tagatanggap ng mensahe ng kaligtasan, nawa buksan nila ang kanilang mga kalooban sa Panginoon at tumulad sa Kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Para sa mga natutuksong umasa sa mga yamang material, karangalan o kapangyarihang politikal, sa halip sa pagpapahalagang moral, nawa lagi nilang alalahaning iniligtas ni Jesus ang sanlibutan sa pamamagitan ng kahihiyan ng krus. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Para sa mga naatasang maglingkod sa misyon sa ibang bansa, nawa agad silang makatugon ng buong puso. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Para sa lahat ng misyoneryong tinatanggihan, nawa huwag silang panghinaan ng loob, kundi magalak silang matulad kay Jesus na ditinanggap at sa halip ay pinahirapan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Panginoong Hesukristo, alagad ng Ama, gawin mo kaming matapang at banal upang maipalaganap namin ang iyong kaharian sa aming lipunan. Ikaw na nabubuhay at nagahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo ang lahat.
iyo lahat. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain ng bibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na bukas, inuming nagbibigay lakas. Tandaan bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ng alak at tinapay kasama ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kabay, sa kolerya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamang sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay salamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin, ay binalikan niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong lulinding. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong pamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong anghang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nanyos mong tunay. O Jesus, namin mahal, ligtas mo kami tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, kasamang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mong kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina rin namin, nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon
Bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan ng pagkailanman. Amen. O Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Magsilhod ang lahat. Narito ang poder ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan at patuloy sa ating tumatawag sa pagpapalik loob at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mapapagad tayo sa Kanya ay tumutugon at tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hari ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa hulihan. Nakaupo o nakatayo man tayo ay may mga usher na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, ang mga shawl po ay papahiram sa inyo at ibalik na lamang sa mga ushers pagkatapos tumanggap. Maraming salamat po.
Magsiluhod ang lahat. Panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamula sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran pinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalabanan ng enerhiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang may palaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa gitna ng kasaganaan at kapagbibigayan, sa kalinitaan, magkaroon po sanang na maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa,
maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan ninyo po kami kumalinga sa halip na kalilain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay ng kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ang bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, panalangin mo kami. Magsitayo lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na nating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magandang umaga ho sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong paikisa. So it's a beautiful day. Enjoy.